Ngayon ay ating ibida ang kwento ng lalaking pinagtaguan ng asawa matapos malugi ang negosyo nito. Talaga bang kailangan kong magtrabaho bilang waitress habang buhay? Ayoko na, hindi ko na kaya. Reklamo ni Melissa habang naiinis na inihahagis ang mga plato sa tray sa lababo. Ano ba, bakit nagagalit ka na naman? Tanong ni Aliana habang sinusubukang pakalmahin ang kaibigan. Hindi lahat ay maaaring yumaman. May mga tao na namumuhay ng simpleng buhay at wala namang masama doon. Hindi ako ipinanganak para maglingkod buong buhay ko. Ayoko na, aalis na ako dito. At anong sasabihin ng asawa mo? Sa palagay mo ba tatanggapin niya ang desisyon mo? Wala akong pakialam. Wala akong pakialam kung ano man ang isipin niya. Nung ikasal kami, nangako siya na dadalhin niya sa akin ng buong mundo, mga business trip at pera. Sa madaling salita, napaniwala niya ako. Tapos anong nangyari? Nagsisilbi akong parang alipin dito para sa barya. At siya, dapat kumita siya tulad ng pangako niya o iiwanan ko siya. Sabi ni Melissa habang nagmamadali palabas ng kusina ng cafe at malakas na isinara ang pinto. Nauna si Melissa na umuwi ng bahay kaysa sa kanyang asawa. At nang makita niya itong papasok ng pintuan ay agad niya itong sinalubong. Hindi ko na kaya, Gabriel. Umalis na ako sa trabaho ko ngayon bilang waitress at hindi na ako babalik. Nakuha mo? Sinabi ni Melissa habang nakalagay ang kanyang mga kamay sa tagiliran at nakatayo na isang tila palaban na posisyon. Nagpapahiwatig na ang kanyang desisyon ay hindi na pwedeng pag-usapan pa. Pagod si Gabriel pagkatapos ng kanyang trabaho. Ngunit nang makita niya ang kanyang asawa, alam niyang hindi agad sila makakakain ng hapunan at naghihintay sa kanya ang isa na namang away. Samantala, matagal na niyang iniisip ang kanyang negosyo dahil nakikita niya na hindi kontento ang kanyang asawa sa kanilang buhay. Gusto lang niyang ayusin ang ilan pang mga detalye, ngunit mukhang wala na siyang oras upang maiwasan ang lalo pang pagkapuot ng kanyang galit na asawa, kaya nagmadali siyang pakalmahin ito. Umupo ka, Melissa. Sabi ni Gabriel habang hawak ang kanyang malambot na kamay at inakay niya ito papunta sa kusina. May plano ako. Iniisip ko pa sana ng kaunti pero panahon na siguro para simulan ito. Anong plano? Naiinis na tanong ni Melissa. Naisip ko ang isang business idea. Matagal ko nang gustong magbukas ng cafe kung saan gagawa tayo ng mga Turkish sweets. Natatandaan mo ba kung gaano mo nagustuhan yung lava o yung lukham noong honeymoon natin sa Turkey? Tumango si Melissa. Interesado siya sa ideya ng pagsisimula ng sariling negosyo. Simulan na natin. Pero ano ang mga kailangan natin? Sabi ni Melissa ng may lakas na loob. May listahan si Gabriel ng lahat ng kailangan para sa negosyo at nakalkula na niya ng detalyado ang lahat ng kailangan nila para makapagsimula. Kumuha sila ng utang. Ngunit dahil malaking halaga ang kailangan nila, kinailangan din nilang isangla ang kanilang sasakyan bilang collateral. Parehong tiwala ang mag-asawa sa magiging tagumpay ng kanilang negosyo. Sa wakas, pagkatapos ng 5 taon nating pagsasama, may nagawa ka ring makabuluhan. Magbubukas na tayo bukas. Sana maging maayos ang lahat. Tuwang-tuwang sabi ni Melissa. Nagbukas sila ng lubos ang kasiyahan. Bumili sila ng maraming produkto sa umpisa. Napagpasyahan nilang sila na muna ang tatayo bilang kahera para makatipid sa sahod ng mga empleyado. Noong una, mukhang maayos ang takbo ng negosyo. May mga taong pumupunta sa isang bagong lugar hanggang sa may nagbukas na cafe sa kanilang tabi at nagbebenta rin ng tulad ng kanilang produkto. At bukod doon ay halos kalahati lamang ng presyo ang sinisingil nila kumpara kina Melissa at Gabriel. Sinubukan ng mag-asawa na magpatuloy. Gumawa sila ng iba't ibang promotion at ginamit ang lahat ng paraan para mapanatili ang negosyo. Ngunit tuluyan silang nasira ng kanilang mga kakompetensya dahil sa mababang presyo. Isang gabi, nagkaroon ng short circuit sa kable at nasunog ang inuupahan nilang pwesto. Nasira ng husto ang kanilang mga kagamitan. Wala ng pera sina Melissa at Gabriel para ayusin o ibalik pa ang mga ito. Nagsara ang negosyo at naiwan silang may hindi nabayarang utang. Nagtrabaho si Melissa bilang sekretarya at si Gabriel naman ay nagtrabaho bilang isang taxi driver para makabangon muli. Isang araw, nagreklamo si Melissa kay Aliana. Paano ko nagawang maniwala sa hangal na yon?
Nasaan ang mga mata ko nung pinakasalan ko siya? Tama na, Melissa. Mabuting tao si Gabriel. Masipag, disente, at hindi tanga. Nabigo kayo, nangyayari yon. At sa ibang paraan, kasalanan mo rin. Ako? Gulat na sabi ni Melissa. Isa lang akong babae. Ano bang kailangan nila sa akin? Pagod na akong mabuhay kasama ang walang silbing lalaking yon. Namatay yung ate niya noong nakaraan linggo dahil sa cancer. At alam mo ba, dinala niya yung anak nitong si Talia sa amin. At sabi niya, sa amin na daw ito titira ngayon. Masisiraan na ako ng bait. Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko, Aliana? Tumingin si Melissa nang may pagkapuot sa kanyang kaibigan. Naririnig ko, huwag kang sumigaw. Nakangising sabi ni Aliana. Pero ano ang imumungkahi mo? Na ilagay ang pamangkin niya sa bahay ampunan? Kawawa naman si Gabriel. Naaawa ako sa kanya. Naaawa ka sa kanya? Paano ako? Meron kaming utang. Sabi ni Melissa habang hindi pinapansin ang sinasabi ng kaibigan. Anyway, may pagtingin sa akin si boss. Inimbitahan niya ako sa isang business trip. Sisimulan kong kumabit sa kanya. Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Kailangan kong gumawa ng isang bagay. Kundi baka gumawa ng isang kabaliwan ng aking mabuting asawa. Hindi alam ni Aliana kung ano ang sasabihin. Namangha siya sa kawalang kabuluhan ni Melissa. Ngunit iyon ang kanyang desisyon. Bumuntong hininga na lamang si Aliana at nagsimula ngang magkaroon ng relasyon si Melissa sa kanyang boss. Ang lalaki ay halos 30 taon na mas matanda sa kanya. Isang masungit na matandang lalaki na malaki ang tiyan at mapula ang ilong. Ngunit hindi na iyon pinansin ni Melissa. Ang mahalaga para sa kanya ay ang pangako nitong bibilhan siya ng bagong kotse. At hiniling din ng lalaki na lumipat siya sa kabisera kasama niya habang lumalaki ang negosyo. Samantala, hindi agad nakapagpasya si Melissa na iwanan si Gabriel. Dahil tinrato naman siya nito ng mabuti, binibigyan siya ng kalayaan, nagsusumikap at nagtatrabaho hanggat kaya niya. At inaalagaan ang pamangkin na hindi gaanong pinapansin ni Melissa. Gayunpaman, matapos ang kaunting pag-iisip, nagpasya pa rin siya na makipaghiwalay. Ayaw ni Melissa na magbigay ng paliwanag sa kanyang asawa. Hindi siya komportable na baka magmakaawa ito para manatili siya. Kaya't iginayak na lamang niya ang kanyang mga gamit habang wala ang kanyang asawa sa bahay. Binlock niya ito sa kanyang cellphone at iniwanan niya din ito ng sulat na may nakalagay na wag mo kong hanapin. Nakaupo siya sa harap ng sasakyan habang katabi niya ang kanyang boss na siyang nagmamaneho. Na kung saan ay ang kamay nito na may mga matataba at maliliit na daliri ay nakahawak sa kanyang hita. Sumandal si Melissa sa upuan at hinawakan ng bintana at pagkatapos ay ngumiti ng malaki. Sa wakas ay hawak na ni Melissa sa leeg ang kanyang boss. Hindi niya plano na sumama habang buhay sa matandang mayaman lalaki. Ang plano niya lamang ay kumuha ng pera at regalo dito at magkaroon ng maayos na buhay sa kabisera. At pagkatapos ay hahanap siya ng mas batang lalaki. Pagdating sa bahay, hindi agad naintindihan ni Gabriel kung ano ang nangyari. Ngunit laking gulat niya nang malaman niya ang pagkawala ng kanyang asawa. Pinaalalahanan ni Talia ang kanyang tiyo. Tito, huwag ka pong mag-alala. Siguradong babalik po si Tita Melissa. Ngumiti si Gabriel ng may lungkot. Salamat, mahal. Pero hindi pa kailanman nawala ang tita mo tulad ng ganito. Hindi makapaniwala si Gabriel na umalis si Melissa ng kusa nang hindi man lang nakikipag-usap o nagpapaliwanag sa kanya. Pumasok sa isip niya na baka may dumukot dito habang siya ay wala. Pumunta siya sa pulisya ngunit pinagtawanan lamang siya at sinabihang hintayin na lang na magsawa ang kanyang taksil na asawa sa paglabas-labas. Sa loob ng 27 taon ng kanyang buhay ay nakaranas na si Gabriel ng 2 trahedya. Una, namatay ang kanyang kapatid na babae at iniwan sa kanyang pangangalaga ang anak nito. At ngayon naman ay iniwan siya ng kanyang minamahal na asawa. Hindi niya maintindihan o matanggap ang nangyayari sa kanyang buhay. Bukod sa kanyang kapatid ay wala na siyang ibang kamag-anak. Iniwan silang dalawa ng kanilang mga magulang noong sila ay mga bata pa. Kaya lumaki sila sa ampunan. Kung hindi dahil kay Talia, hindi alam ni Gabriel kung makakayanan niya ang mga ganitong dagok ng kapalaran.
At ang responsibilidad para sa isang maliit na bata ang naging dahilan para hindi siya tuluyang mawalan ng pag-asa. Bumabangon siya araw-araw para magtrabaho. Ginagawa niya ang lahat ng kinakailangan na parang isang robot. At sa gabi naman ay natutulog siya ng pagod na pagod. Lumipas ang ilang taon at magsisimula ng pumasok si Talia sa paaralan. Lumaki ang mga gastusin ngunit wala namang nadadagdag na kita. Sa maliit nilang bayan, walang lugar kung saan maaaring kumita ng mas malaking pera. Isang araw, tumawag ang matagal ng kaibigan ni Gabriel na si Dennis, na kung saan ay naninirahan sa kabisera ilang taon na ang nakalipas. Hi, Gabriel. Masiglang bati ni Dennis sa cellphone. 3 taon na tayong hindi nag-usap. Kamusta ka na, kaibigan? Dahan-dahang sagot ni Gabriel. Tumawag ako dahil, wag mong masamain pero narinig ko na namatay ang kapatid mo at iniwan ang anak niya sa'yo. At isa pa ay nawawala ang asawa mo. Iniisip ko lang kung paano kita matutulungan, Gabriel. Hindi ako tumawag noon dahil hindi ko alam kung ano ang sasabihin sa ganitong sitwasyon. At ngayon ay mayroon akong magandang balita. Aalokin kita ng trabaho sa kabisera. Anong klaseng trabaho, Dennis? Tanong ni Gabriel na puno ng inspirasyon dahil alam niyang hindi magbumungkahi si Dennis ng bagay na walang kwenta. Nagtatrabaho ako sa isang negosyante. Nagdadagdag siya ng mga tauhan at kailangan niya ng magagaling na driver. At agad kitang inirekomenda. Maganda siya magbayad pag maganda ang trabaho. Pwede kang lumipat dito. Magrenta ng apartment at makahanap ng magandang paaralan para sa pamangkin mo. Ano sa palagay mo? Agad na pumayag si Gabriel. Lumipat siya sa lungsod kasama si Talia. Nagrenta ng apartment at nag-enroll ang bata sa paaralan. Nakita ni Talia na nahihirapan ang kanyang tiyuhin, kaya sinikap niyang maging kapaki-pakinabang. Kaya sa edad na 7 taon, marunong na siyang maghanda ng almusal para sa kanila o kahit magplantsa ng damit ng kanyang tiyuhin para sa trabaho. Talia, ikaw ang aking kayamanan. Sabi ni Gabriel habang inunguya ang tinapay na inihanda ng kanyang pamangkin. Ikaw na mismo ang nag-aayos ng iyong bag, nagbibihis at gumagawa ng iyong mga takdang aralin at naghanda pa ng almusal. Natutuwang sabi ni Gabriel. Nagustuhan ni Gabriel ang kanyang trabaho, lalo na at mabait ang kanyang amo. Sinabi nito noong una nilang pagkikita na palagi nitong pinahahalagahan ang mga empleyado para sa kanilang katapatan at mahusay na serbisyo. At bukod doon ay hindi sila pababayaan. Alam ni Gabriel na gagawin niya ang lahat upang hindi mabigo ang kanyang boss. Nakilala ni Gabriel si Ella sa bahay kung saan siya nagtatrabaho. Isa itong kasambahay at magandang dalaga sa edad na 25 taon. Kung hindi pa si Ella ang lumapit kay Gabriel ay hindi sana siya naglakas loob na lapitan ito. At sa huli ay naging magkaibigan ang dalawa. Sinabi ni Ella na nagmula siya sa isang baryo kung saan pinalaki siya ng kanyang mga lola at lolo. Matanda na ang mga ito kaya't napagpasyahan niyang pumunta sa lungsod upang maghanap ng trabaho para masuportahan ang sarili at matulungan sila. Nagustuhan ni Gabriel si Ella. Simple lamang ito, bukas ang isipan at mabait. At isa pa ay kakaunti lamang ang tulad niya ngayon. Ikinuwento niya sa dalaga ang kanyang istorya, kung paano dumating sa puntong mag-isa niyang pinalalaki ang kanyang pamangkin. Masasabi ko pang hindi ko talaga siya pinalalaki. Mas parang siya pa ang nag-aalaga sa akin. Nakangiting sabi ni Gabriel. Talagang nagustuhan ni Ella ang driver at unti-unti siyang pumasok sa buhay nito. Nakilala niya si Talia at agad niyang nagustuhan ang maliit na bata, lalo na at may mga mata ito na parang sa isang matandang babae. Sa hindi kalaunan ay naging magkaibigan ang dalawa. Si Ella ay nagsimulang tumulong kay Talia sa kanyang mga takdang aralin. Minsan ay nagluluto ng hapunan kapag gabi na nakakauwi si Gabriel mula sa trabaho, na madalas mangyari. At nananatili hanggang magdamag kapag kinakailangan. Hanggang sa lumipas ang 1 taon. Isang araw, hiniling ng amo ni Gabriel na ihatid siya sa isang party. Malaking bagay ito ngayon, Gabriel. Sa wakas ay nagtagumpay ang plano. 3 taon ko itong inihanda upang maisakatuparan ang lahat. Masayang sabi ng kanyang boss. Congratulations po, sir. Taos-pusong nagalak si Gabriel para sa kanyang boss.
Nang makarating sila sa isang mansyon at pumasok sa loob, bumaba ang boss at inutusan si Gabriel na sumunod sa kanya. Sumama ka sa akin. Kailangan kita doon kung sakaling may kailangan akong kunin na mga dokumento mula sa sasakyan. Hihilingin ko ito sa iyo na gawin ito ng mabilis. Naiintindihan mo? Bago magbago ang isip ng ibang partido. Lumapit sila sa pool at iniwan ng boss si Gabriel na nakatayo sa tabi at naghihintay. Lumapit si Gabriel sa patio, kung saan naroroon ang ilang mga matataas na opisyal na nakaupo. Pagkatapos ay tiningnan ni Gabriel ang mga babae na naglalaro sa tubig hanggang sa hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Si Melissa ay lumalangoy sa tubig kasama ang iba pang mga babae na walang suot na kahit ano at malakas na tumatawa sa mga biro ng 3 lalaki na nakapalibot sa kanya. Melissa! Sabi ni Gabriel habang lumalapit sa gilid ng pool. Ha? Nandito ka pala? Wala nang nasabi pa si Gabriel. Hindi siya makapaniwala at hindi niya maunawaan kung saan siya naroroon. Biglang umalis si Melissa sa pool at habang walang nakakakita ay kinuha niya ang kamay ni Gabriel at dinala ito palayo. Gabriel, hi. Malinaw na nararamdaman din ni Melissa ang pagkabigla. Hindi siya handa na makita ang asawa doon. Kumalma ka lang, ayos ang lahat. Oo. Sagot ni Gabriel ng may pagkapaos. Nawala ang kanyang boses sa sobrang pagkabigla. Umalis ka nang wala man lang paliwanag at nandito ka ngayon? Hubad kasama ang mga lalaki? Paano ka napunta dito? Tinakpan ni Gabriel ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay. Hindi niya maatim ang pagkabigla. Samantala, tumingin si Melissa sa likuran. Naninigurado na walang nakatingin sa kanila. Gabriel, pakinggan mo ko. Hindi ko lang talaga kayang iwanan ka ng ganon. Alam mo naman 5 taon tayong nagsama. Nakilala ko itong mayaman at matandang lalaki na to. Nahulog siya sa akin at gustong lumipat dito. Akala ko tutulungan niya ako na makapag-settle dito tapos iiwan ko siya. Pero ang sakim na to, iniwan niya ako para sa mas bata pang babae. Hindi ko alam kung paano mabubuhay. Hindi ako makabalik sa iyo kahit na gustong-gusto ko sana. Mahigpit na hinawakan ni Melissa ang kamay ni Gabriel at taimtim na tumingin sa asawa. Pero paano? Iniisip ko na iiwan mo ko pagkatapos kong umalis. Sa madaling salita, pumasok ako sa escort services. Maganda ang bayad dito pero hindi ko gusto ang buhay na ganito. Ngayon alam mo na, lubos akong humihingi ng tawad at pag-unawa mula sa'yo. Pakiusap, patawarin mo ko. Si Gabriel ay tumingin sa kanyang asawa na dati ay lubos niyang minahal at handang gawin ang lahat para dito. Ngunit ngayon ay kaharap niya ang tila ibang tao. Si Melissa ay may makapal na make-up, pinalaki ang mga labi at may mga madudungis na tuldok sa katawan mula sa paglalaro sa pool. Nagmukha itong babaeng palamura at natawa si Gabriel sa kanyang sarili. Nagsalita siya nang hindi tinitingnan ang asawa dahil nadidiri siyang tingnan ang itsura nito. Bumalik ka na sa mayayaman mong kaibigan dahil miss ka na nila. O baka hindi ka makakuha ng sahod mo. Itinulak ni Gabriel si Melissa papunta sa pool. Gabriel, bakit ang bastos mo? Asawa pa rin naman kita. Hindi na ako asawa sa'yo. Naiinis na sabi ni Gabriel. Ayaw niyang makita ng sino man sa mansyon na may koneksyon silang dalawa. Iniwan mo ko ng walang paalam. Wala ka ng halaga sa akin ngayon. Isang pagkakamali lang na nangyari sa buhay ko. Lumayo ka sa akin bago kita itulak sa pool. Mariing sinabi ni Gabriel. Huminga siya ng malalim. Inayos ang kanyang nagusot na jacket mula sa paghawak ni Melissa. At pagkatapos ay naglakad ng mabagal na parang naglalakad sa tabi ng pool. Nanatiling nakatayo si Melissa habang pinapanood ang asawa na umalis. Alam niyang hindi siya mapapatawad nito, ngunit nasaktan ang kanyang dignidad at ayaw niyang aminin ang pagkatalo. Sanay siya na si Gabriel ang laging humihingi ng paumanhin. At nagdaramdam na ito ang may kasalanan sa pagkasira ng kanilang pagsasama. Tumakbo si Melissa na muntikan ng matisod at halos mahulog sa pool, kaya humawak siya sa likod ni Gabriel. Gabriel, patawarin mo ko! Sigaw ni Melissa. Napansin ng lahat ang pangyayaring ito at malinaw na may nangyayari sa pagitan nilang dalawa. Ayos lang ba ang lahat? Tanong ng boss ni Gabriel.
Naiintindihan nito na ang babae ay marahil na dating kasintahan ng kanyang driver at nakikita niya na nahihiya si Gabriel sa sitwasyong iyon. Hey lady, anong ginagawa mo? Tanong ng boss kay Melissa at pagkatapos ay lumingon sa kanyang kasosyo. Baka dapat mong ibalik yan sa kung saan mo yan nakuha. Naabala ako dahil dyan sa babaeng lasing na nanggugulo sa driver ko. Oh, come on. Sabi ng kasosyo sabay tawag kay Melissa gamit ang daliri nito. Halika dito, aking bituin. Wala nang magawa si Melissa kundi ang sundin ang utos. May kailangan ka ba sa driver ng bisita ko? Wala ka bang ibang ginagawa? Tanong ng may-ari ng mansyon. Pasensya na po, sabi ni Melissa habang pinag-uusapan siya ng kanyang mga kaibigan. Walang sino man ang may gustong mawala ng gabi kasama ang mga mayayamang kliyente. Nalito lang po ako, akala ko kapatid ko na nawawala. Naiintindihan ko. Halika, magsauna na tayo. Pupunta na sila sa iyo mamaya. Nagmamataas na sabi ng may-ari ng mansyon. Pinalo nito si Melissa sa puwet habang papasok na sila sa bahay. Nagmamakaawang tumingin si Melissa kay Gabriel, ngunit tahimik lamang itong nakatayo. Hindi na niya iniintindi ang kanyang dating asawa. Nakuha na nito ang matagal na nitong gusto at iniwan sa kanya ang lahat ng utang. Madalas din siya noong inaakusahan ni Melissa na hindi siya kayang suportahan ng maayos. Sana'y sapat na ang pera at aliw mo ngayon. Bulong ni Gabriel sa sarili, sabay talikod patungo sa hardin. Ayaw na niyang isipin pa si Melissa. Para sa kanya ay namatay na ito 3 taon na ang nakalipas matapos ang insidenteng iyon. Sa wakas ay pinayagan ni Gabriel ang kanyang sarili na mabuhay. Sa kaloob-looban, naniniwala siyang babalik ang kanyang asawa at magiging masaya silang magkasama. Nang napagtanto niyang malupit siyang niloko at manipulahin, para bang binuhat ang mabigat na nakapatong sa kanyang balikat. At tiningnan niya si Ella bilang bagong pananaw. Ang ganda niya at ang dami na niyang nagawa para sa akin at para kay Talia. Naisip ni Gabriel habang tinitingnan ang dalaga. Sa hindi kalaunan ay nagsimulang lumabas-labas ang dalawa at nakuha ni Ella ang atensyon ni Gabriel bilang isang babae at hindi bilang kaibigan. At makalipas ang 6 na buwan ay nagsama silang dalawa. Makalipas ang ilang taon, iminungkahi ni Ella kay Gabriel na lumipat sa probinsya at magtayo ng farm na may natural na mga produkto. Nag-ipon sila ng pera ng ilang taon habang nagtatrabaho sila sa kanilang boss. Ang nayon ay hindi kalayuan sa lungsod, kaya mabilis nilang naiipadala ang mga produkto ng farm sa kabisera. Sinuportahan sila ng kanilang boss at tinulungan pa silang makahanap ng mga customer para sa kanilang mga produkto. Naaalala mo ba noong sinabi ko na palagi kong pahahalagahan ang mahusay na trabaho? Tanong ng boss kay Gabriel. Kaya ipromote mo ang negosyo mo. Ang sariwang produkto mula sa bukid na walang kemikal ay uso ngayon. Ako ang unang magiging customer mo at ererekomenda kita sa lahat. At sa pagkakataong ito ay naging maayos ang lahat para kay Gabriel. Salamat sa pakikinig at ito nga pala ang inyong ining na nagsasabing, may mga tao na mananatili sa iyo, sa kalungkutan at sa kasiyahan. Ang mga taong iiwan ka sa mga mahirap na sandali ay pansamantalang kasama lang at hindi karapat-dapat iyakan. Ngunit kung nasa tamang landas ka, ngingitian ka ng kapalaran at tiyak na magtatagumpay ka.